morning sa inyo mga boss at maya pahabak po parang nga na akong kabalen na Kapampangan at syempre sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng lehitimong willing mapagod na nakikipaglaban sa abroad. Magandang umaga sa inyo mga boss. At ngayong araw na to mga boss, I want to share some situation na maaaring related kayo sa ganitong klaseng mga tao. Siguro mga boss naka-encounter na kayo ng mga tao ng pabida sa trabaho. Malamang lahat kayo may mga na-encounter na gano'n. Na kahit babago pa lang sa trabaho, feeling kayang-kaya niya nang gawin lahat. Kumbaga, gusto niya lang angatan lahat ng mga nadatnan niya sa trabaho. So, hindi mawawala yan sa isang trabaho. Pero alam niyo ba mga boss, para sa akin, magandang sign yun sa isang tao. Ang ibig lang sabihin nun, yung tao na yon is smart enough at attentive at may tapang siya na umarap sa mas malaking responsibilidad pagdating sa trabaho. At isang possible asset yon ng isang kumpanya kapag ganun yung isang trabahador. Yun ay kung nagre-resulta ng maganda yung kanyang pagiging pabida. Kasi dalawang bagay yan May mga taong pabida na kaya naman talaga nila, na kaya nilang dumiskarte, kaya nilang mag-isip, kaya nilang mag-organize, at nagre-resulta ng maganda. Pero may mga tao din kasi na basta lang sila pabida. Yung akala nila, kaya na nila, akala nila, mas-sustain na nila yung flow ng trabaho na meron kayo. Pero at the end, yung nagiging resulta ng mga ginagawa nila ay hindi maganda, na imbes na nakakatulong ay nakakalala pa ng sitwasyon sa trabaho. Kaya ako mga boss, personally, okay ako sa mga tao na ganon. Kasi ang tingin ko sa mga tao na ganon, matatapang sila. They are brave to face big responsibilities. Pero, ang sabi ko nga sa inyo, dapat yun talagang nakakatulong ka. Yun talagang yung ginagawa mo, maganda yung resulta. Hindi lang yung basta ka lang pabida. Kasi, alam mo, kahit gaano ka pa katalino, hindi mo tatalunin yung isang tao na malaki na o matagal na yung experience niya sa trabaho. Kasi yung tao na yan, kahit nakapikit yan, kayang-kaya niya, kayang-kaya ng isipin kung ano yung gagawin. At lagi ng advance mag-isip yan sa mga nangyayari sa kung anong trabaho meron kayo. Kasi mga boss, hindi lang basta talino ang kailangan mo para magampanan mo yung ganong klaseng trabaho. Hindi ibig sabihin na nakikita mo yung flow ng trabaho araw-araw at yun lang ang susundin mo na format dahil alam mo na kaya mong gawin yung mga nakikita mo sa loob ng araw-araw na galawan nyo sa trabaho. Hindi dun yun nagtatapos mga boss. Dahil bukod dun sa mga gawain na meron kayo sa company, let's say, meron kang mga tao na dapat pakisamahan. At napaka-importante na dapat pakisamahan mo yung mga tao na yon, yung mga manpower, yung mga gagalaw, yung mga gagawa ng mga trabaho na i-implement mo. Kasi mga boss, let's say sabihin na nating alam mo na yung flow ng trabaho na meron kayo sa opisina dahil nai-encounter mo araw-araw, nakikita mo araw-araw, so makakabisado mo yon. Pero ang hindi mo iniisip, kung paano mo yon ipapa-implement doon sa mga tao na gagawa nun. Lalo na kung yung mga tao na yon hindi pa sila ganon katiwala sa'yo. Meaning, hindi mo pa sila kayang pasunurin doon sa mga gusto mo. Kasi kailangan mo pang patunayan yung sarili mo sa kanila bago sila makipag-cooperate sa'yo. Kaya napaka-importante ng cooperation ng mga tao na mismong gagawa sa trabaho kapag nag-o-organize ka.
Dahil kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-fluent, kahit gaano ka-smooth yung gagawin mo, kung walang tao na makikipag-cooperate sa'yo, walang magandang resulta ang magaganap. So, nakikita nyo yung point mga boss. Hindi uubra kung basta ka lang pabida. Ang point doon, kailangan may mapatunayan ka muna. Kailangan pakisamahan mo yung mga makakatrabaho mo. Kailangan anihin mo yung respeto nila na tignan ka nila na kayang-kaya mong gampanan yung trabaho mo. So, pagka ganun na yung nangyayari, so, pwede mo nang sabihin sa sarili mo na kayang-kaya mo na. Pero hanggat nagpapabida ka lang, na pati yung hindi mo trabaho, tinatrabaho mo, pati yung hindi nakaatas sa'yo, gusto mo ikaw yung gumagawa para lang mapansin ka ng mga boss, ibang usapan yun. Dahil walang taong matutuwa sa'yo at walang mga katrabaho mo ang rirespeto sa'yo kung ganun ang makikita, nakatangian mo. At bago ko tapusin itong aking video mga boss, gusto ko lang mag-iwan ng mensahe para sa mga ganong may attitude na pabida sa trabaho. Huwag kayong magmadali mga boss. Hindi ganon kadali ang trabaho na ganon. Kailangan nyo ng mahabang experience para talagang makabisado nyo yung ganong galawan sa trabaho. Hindi porke matalino kayo, hindi porke tingin nyo, kaya nyo, marami pang proseso mga boss bago nyo makayanang i-perfect yung ganong klaseng trabaho. Well, anyway, sabi ko nga sa inyo, magandang sinyalis yan. Pero dapat yung intention nyo maganda. Hindi lang yung basta lang kayo nagpapabida. So, yun lang mga boss. At dito na natin tatapusin itong ating vlog. At maraming salamat sa lahat ng mga nandito na patuloy na sumusuporta sa atin. May trabaho man tayong ibinibigay o wala tayong trabaho na ibinibigay, nandito sila. At syempre, pati na rin to sa ating mga bagong followers. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita tayo mga boss sa ating mga susunod na vlog.